Magandang gabi, mga kababayan. Naririto naman tayo sa isang usapin patungkol sa desisyon ng International Criminal Court of Justice, International Criminal Court sa kaso ni Digong Duterte, na kung saan ay nagdesisyon ito na may jurisdiction daw ang ICC sa kaso ng Pilipinas, particular sa pagkatao ni Duterte, kung ang pag-usapan ay o ang tanong ay pwede ba siyang lilitisin sa ICC? Yan ang sinabi ng ICC Pretrial Chamber. Tatlo kasi pong chamber ng ICC Court. Pretrial Chamber, Trial Chamber, tsaka Appeals Chamber. At ang katwiran nito ay dahil ginawa nila na isang bagay na pwedeng pagbabasihan ng jurisdiction sa ilalim ng Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute. At kinuha nila na, kung strictly speaking, any matter under consideration by the court, capital C. So, ibig sabihin, ang ginawa ng ICC Pretrial Chamber ay nagdahil lamang mayroong preliminary examination sa kaso ng Pilipinas na ginawa o sinimulan ang Office of the Prosecutor noong February 8, 2018, ay pwede na daw basihan na para sabihin na may jurisdiction or authority ang ICC na lilitisin si Digong at husgahan. Siyempre pa, pag sinabi mo ganun, Digong, kasama na yon sila ni expectedly si Bato, si Bongo, kung mapasama nila, si Alexander Vitaliano o Vitaliano Aguirre, na number 1 sa bar exam sa Philippine Supreme Court yan, na taga Quezon Province, ay nabanggit ang pangalan niya, baka isasama siya dahil po siya ay kabrad ni Duterte sa fraternity ng Lex Taliones diyan sa San Beda College of Law. At sila ay nagkasama diyan. So, siya ay ginawang Justice Secretary ni Duterte. So, dahil diyan, sinasabi na, in-expect lang natin na ang basihan, kung basahin mo ang decision ng International Criminal Court, ang binasihan talaga nila kung bakit may jurisdiction daw sila ay sapagkat nagkaroon ng preliminary examination bago pa mapaalis sa ICC o Rome Statute ang Pilipinas. So, yan po ang usapin. Ngayon, ipakita ko sa inyo yan, basahin natin ang decision. Ipakita ko po, i-upload ko po ang decision. Ito pong decision. So, nakita nyo yan? Yan dyan mo makita sa paragraph 60. Pagkatapos ng pagkahaba-haba ng diskusyon ng ICC, na sinabi nila, nakabase sila sa katotohanan na may preliminary examination, ay dito nila inamin na walang batas na nagsasabi na pwedeng basihan na ang preliminary examination ay magiging basihan ng jurisdiction. So, okay, bago ko i-presenta yan, bago ko i-discuss yan, balik muna tayo sa medyo maagang pagsimula. Okay. Sa kasong ito, sa usapin ko may jurisdiction ba ang ICC o wala, nagsampa po ng hiling. Tawag na lang natin hiling kasi request ko sa English pa, pero kung sa Pilipinas, walang request kundi motion ang tawag. Okay, sinabi dito ng abogado ni Digong Duterte na si Attorney Kaufman,
na nire-request nila mula sa ICC Pretrial Chamber na ibasura na ang kasong ito sapagkat po ay wala ng jurisdiction o wala ng karapatan mag-trial ang International Criminal Court. So yan pong argumento. Ngayon, tingnan natin kung ano mga katwiran ni Atty. Kaufman. By the way, bago ako magsabing katwiran, nais kong sabihin sa mga anti-DDS at saka DDS na nilalatag ko lamang kung anong nangyari, ha? Okay? So, dapat sana, I am hoping na tatanggapin yung diskusyon ko with open arms, with open mind, at kayo na magbibigay ng sarili ninyong desisyon or opinion sa inyong utak. At kung maaari lang, wala lang sanang murahan. Pero kung hindi ka makapagpigil, galit ka halimbawa sa kalbo o galit ka sa akin, okay lang po, walang problema, sanay na po ako. So ito po gayon. Ang argumento nila na Atty. Kaufman kung bakit wala ng jurisdiction ang International Criminal Court ay sapagat ganito. Ang mamamayani ay o ang gagamiting batas o ang batas na nag-apply sa sitwasyon ay yung tinatawag na Article 12, Section 2. Article 12, Paragraph 2. Tingnan natin ang Article 12, Paragraph 2. At saka, gagamitin mo rin Article 13. Hindi ko na bubuksan siguro. Na nagsasabi na para ma-authorize, para mabigyan ng authority o jurisdiction ang ICC sa pagkakaso, dapat ang paghingi ng authority sa pag-imbestiga ay naganap o gagawin sa araw na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC o Rome Statute. Klaro po yan. Walang contest dyan. Kahit po yung ICC inamin yan. So, ngayon, given that fact, naghirap ang ICC sa pagdesisyon. Pero ang ginawa ng ICC, inamin nila na hindi na member ang Pilipinas sa panahon nung nag-apply ang prosecutor's office ng ICC ng authority para mag-imbestiga. So ito, kailan ba sila nag-apply? Noong May 14, 2021. Saka May 14, 2021. Inaprobahan ng ICC ang pag-apply, paghingi ng authority to investigate. Naprobahan nila kailan? Noong September 15, 2021. Napansin nyo ba? Kabisado ko ba nga petsa? Okay, so bago niyan ay nag-anunsyo muna si Fatou Bensouda na siyang prosecutor sa panahon na yon noong February 8, 2018 na magsisimula sila ng preliminary investigation sa kaso ng Pilipinas. So, okay? So, sa ganon sitwasyon, ang sinasabi niya, kung mag-investigation ay tika mo na, saan na ba ko? Sinasabi nila na maghingi sila ng paghingi nila ng nung February 18 pala, ulitin ko lang, February 18, 2018 ay naghingi sila, nag-anunsyo sila na magkaroon ng preliminary examination. Ano ang pagkakaiba sa examination at investigation? Para maintindihan niyo po. Ang examination po ay yung action, kagaya parang nag-imbestiga lang sila. Sila lang imbestiga. Nangangalap sila ng ebidensya sa pamamagitan ng internet o kung sino pang ibang lalapit sa kanila na magbibigay ng ebidensya. Yan ang preliminary examination. Ano naman ang investigation? Ang investigation ay formal na mag-investigate kasi base sa kanilang preliminary examination, mukhang may ebidensya na imbestigahan na talaga. Sa pag-investigate naman, ang pakay ng investigasyon ay para malaman kung
may reasonable ground to proceed to issue warrant of arrest. Ayan. So, ang problema natin ito, nakasaad po sa Rome Statute, ulitin ko lang, sa Article 12, Paragraph 2, kailangan member pa ang Pilipinas ng ICC kung mag-apply kayo ng authority to investigate. Pero ang ginawa nila, nag-apply sila nung hindi na member ang Pilipinas. Sapagat, bakit? Kasi nung pagkatapos na mag-anunsyo ng February 8, 2018, si Pato Bin Sauda na mag-examine sila sa Pilipinas, nagpalabas ng notice si Digong Duterte at pinadala doon sa sa Secretary General ng United Nations. At ang sulat, sinabi na magwi-withdraw ng Pilipinas mula sa International Criminal Court. So, base naman sa Article 127 ng Rome Statute, may 4 na kondisyon na i-considera na mag-withdraw na ang isang bansa. Pero ang pag-withdraw po ay karapatan ng isang bansa, hindi pwede harangan ng ICC. Ang tanging magagawa lamang ng ICC ay magbigay ng 4 na kondisyon. Ang unang kondisyon ay kailangan sa loob ng 1 year minimum ang pwede ka mag-withdraw. Mula nung sinampa mong withdrawal ay 1 taon po magiging epektibo. Minimum yan. Pwede maging mataas. Pangalawang kondisyon na kung may babayarin ka pa sa ICC, kagaya ng membership fee, contribution, ay babayaran mo pa rin. Number 3 condition, kung nagkaroon ng kooperasyon o pakipagtulungan sa gitna ng Pilipinas at ng ICC, basta nangyari ang pakipagtulungan bago magiging final ang withdrawal, ay pwede pang magkaroon ng obligasyon ang Pilipinas sa cooperation o sa pakipagtulungan. Ang tanong, meron bang pakipagtulungan na nangyari? Inamin naman ng ICC, walang pakipagtulungan na naganap sa gitna ng Pilipinas at ng ICC sa loob ng panahon na member pa ito at sa loob ng panahon na ito ay nag-aantay na lang mag-expire ang withdrawal period. Pangapat, na kailangan ang lahat ng mga, kung ano man ang bagay, any matter, na konsidera ng korte sa panahon na hindi pa naging final ang withdrawal, ay may obligasyon pa rin ang Pilipinas. Sinasabi obligasyon, hindi jurisdiction. So anyway, ang sinabi ng korte, dahil daw may obligasyon pa, magkipagtulungan pa rin, obligado pa rin Pilipinas. At tinukoy nila yung any matter na preliminary examination. So dahil sa preliminary examination, nagdesisyon ang International Criminal Court na may jurisdiction sila, yung pretrial chamber. Okay, ganon. Ang ginamit nilang dahilan, tandaan nyo, preliminary examination. Iba yan kaysa investigation. Ngayon, basahin natin ang Article 60 na pinapakita ko. Article number 60 pala, hindi article. Itong paragraph 60 na sinabi ng pretrial chamber ng ICC. Sabi niya, the chamber observes. Nakita ng chamber. Sabi, the chamber observes. So, Englishin ko muna, tapos i-translate sa Tagalog. The chamber observes that in future situations, it may not be that every preliminary examination would encompass a matter which was already under consideration by the court. Within the meaning of Article 127, Paragraph 2 of the statute, a finding in this regard is not an automatic exercise and needs to be approached with utmost caution to avoid any abuse. Each situation will need to be analyzed on its merit. See? Sa Tagalog pa, nakita ng chamber na sa
Baga dumarating na araw, hindi ibig sabihin na ang lahat ng preliminary examination ay pwedeng sabihin na magiging matter which was already under consideration by the court. Kung i-apply mo ang Article 127, Paragraph 2. Ngayon, sabi niya, kung determinahin mo yon kung anong ibig sabihin ng preliminary examination, ay hindi daw yon automatic the exercise of jurisdiction. Kundi, kailangan daw i-approach yan na mag-iingat, na may tudong ingat para hindi makapag-abuso. Sabi, ang bawat sitwasyon ay kailangan ma-analyze ng matindi. See? Ibig sabihin, wala palang batas na nagsasabi na ang preliminary examination ay magiging basyan ng any matter para magkaroon ng jurisdiction ang ICC. Very clear, very clear. Sabi niya sa kasalukuyang kaso ni Duterte, sinabi niya, the chamber finds that the combined effects of the matters set out above demonstrates that the Philippine situation was under consideration within the meaning of Article 127, Paragraph 2 of the statute during the course of the prosecution's preliminary examination before the Philippines deposited its written notification of withdrawal from the statute and prior to the date on which the withdrawal of the Philippines became effective. This conclusion is further elaborated and confirmed when having regard to the remaining interpretative principles in Article 21 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. Anong finding ko nito? Dito ko nakikita na malakas ang chance ni Digong na mananalo sa apila. Inamin nila na walang batas. So pagdating po sa matters of jurisdiction, kailangan po yan ay it must be expressed, walang duda, at batas lamang ang makapagbibigay ng jurisdiction. See? So ngayon, napakalaking ano to. Anyway, basta ito lang ang masasabi ko sa ngayon na ang ICC, ang ginawa nila ay hindi nila sinaalang-alang na wala palang batas na nagsasabi na ang preliminary examination ay magbibigay ng jurisdiction. So, yan lang po ang ating discussion sa ngayon. Ganun lang kasimple po. Total, naintindihan nyo na yung aking paliwanag kung paano nag-umpisa. Sa totoo lang, hindi ako nagyayabang Binana at saka Pastor Rudy Rabi. Susulatan ko na to si Nick Kaufman. Gagawa ko ng motion for reconsideration. O Romel Bengson, naimbag nga Rabi kada kayo amin. Mga kabalin ko, maya pabingi sa mga kaibigan ko, mga kinakapatid ko dyan sa Bicol. Maray na banggi. Tapos sabi mo, sarong banggi, isang gabi, maliwanag. Okay? So, anyway, naliwanagan na ba kayo? Iyan lang po ang ating sasabihin at please pass it on para maintindihan naman ng Pilipino. So, ulitin ko lang, the shortcut is inamin ng ICC pre-trial chamber na wala palang batas na nagsasabi na ang preliminary examination ay jurisdiction. See? That's a big hope para sa mga na makadidiis. Para naman sa anti-DDS, naunsyami sila diyan. Galit sila diyan. Lalo na kay Trillanes, galit sila diyan. So, anyway, with opinion lang to sa akin at nangyayari, sinasabi ko lang kung ano ang pangyayari. Wala po akong fake news dito na pumapabor kay Duterte o kay Sara. Sinasabi ko lang kung anong nangyari, anong sinabi ng pre-trial chamber na
ay ng ICC at kung ano ang inamin at kung anong interpretasyon niyan sa ilalim ng batas. Ulitin ko lang, para magkaroon kayo ng magandang pag-iisip, lahat po ng jurisdiction, halimbawa, is kapangyarihan sa pagkorte pag-usapan, ang ibig sabihin ng jurisdiction ay kapangyarihan sa pagdidinig, paglilitis ng kaso at pagbibigay ng desisyon. Pagbibigay ng hatol. Yan pong ibig sabihin. Susuri ng ebidensya at pagbibigay ng hatol. So, okay? So, ganon ang ibig ko lang sabihin dyan. So, to the DDS lovers ay malaking pag-asa ito. Sa mga anti-DDS, asar sila nito. So, let us face the law. Let us be fair. Okay? Yan lang po ang aking masasabi. At please like and share at mga Team Replay, please do not skip ads. At kung may iron man ako isa, ulitin ko lang sa mga kaibigan ko na na alam mo si Attorney Niel, rejected na nga, sinabi, pero si Attorney Niel, hindi niya intindihan ito. Either say ito, Attorney Niel. Hindi niya intindihan ito. Sinasabi ko lang na inamin ng ICC na nagbasura ng kaso, sinabi ko na binasura na. Pero inamin naman ng ICC na walang batas na nagsasabi na nagbibigay ng preliminary examination ay jurisdiction. At ito yung ginamit na dahilan ng ICC kung bakit binasura nila. Dahil daw, ang preliminary examination ay pwede nilang gamitin na matter under consideration by the court at magbibigay niyang jurisdiction. Okay? So, gano'n na lang po ang ating pag-usapan. Ano na lang, kung abot ako 10,000 subscribers, tatakbo ko presidente para babaguhin ko sistema ng katarungan sa Pilipinas kung saan ang lahat ng mga korte ay dapat mga tao na napinili sa nirapol mula sa komunidad, mula sa probinsya, mula sa mga lungsod na sila na mismo maghahatol. Okay? Hanggang dyan na lang tayo. Para wala nang mga judge na lagi madaling takutin, madaling bilhin. At ganoon din sa pagdidesisyon kung sino kakasuhan sa korte, gagawa tayo ng grand jury. At sila na tao ang magdesisyon sa bawat probinsya, bawat lungsod, kung sino ang dapat kasuhan. At lahat ng mga kasapi ng grand jury ay magsiservisyo lang ng 6 na buwan. Papalitan sila ng panibagong pinili. Ang sa trial jury naman, kada kaso, iba-ibang tao ang uupo para makinig at maghusga. Pagdating naman sa ombudsman, ilalagay ko hindi ang ombudsman ang magdesisyon, kundi magpoporma sila ng tao, raffle kung sino ang magdidesisyon. Ganon gagawin natin. After all, all powers, lahat po ng powers, ay nanggaling sa tao. Tao po, lahat tayo. Sinasabi po diyan sa Section 1, Article 2 ng ating konstitusyon na nagsasabi, the Philippines is a republican and democratic country or state. Tapos sinasabi, sovereignty resides in the people. At sinasabi pa, all government authority emanates from them. Ano naman ang all government authority? Includes the power ang power sa paggawa ng batas, kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas, at kapangyarihan sa paghuhusga kung mayroong awayan sa ilalim ng batas. Okay? Hanggang dyan na lang tayo.